Magandang araw po sa ating lahat. Yan, timbahin na naman po ang inyong doktor kasi wala tayong consultation at meron akong inaalagaan ngayon. Yan. Dahil timbahay tayo, nagluto tayo ng masarap na ulam. Itong ulam na ito ang kinakatakutan ng mga matatanda. Ano po? Ito daw yung nakakatakot na ulam. Bakit nakakatakot na ulam? Kasi daw po dahil sa ulam na ito, sila daw po ay nirarayuma. Yan. Nagkakaroon daw po sila ng arthritis. Ano po? Kaya natatakot silang kumain ito. Ano ba itong tinutukoy kong ulam? Ang ulam na munggo. Yan. Ginisang munggo. Takot na takot dito ang maraming matatanda. Lagi na lang pag ako may pasyente ako may edad na, laging ang tanong sa akin kung pwede daw kumain ng munggo. At ang sagot ko naman, hulaan nyo kung ano sagot ko. Ang sagot ko po ay oo. Bakit oo? Parang gusto mo dok atakihin kami ah. Bakit oo? Ang munggo po ay hindi dahilan para tumaas ang inyong uric acid. Kaya po tayo nagkakaroon ng arthritis dahil tumataas po ang ating uric acid. Ang uric acid po ay hindi po galing sa mabubutong gulay. Ang uric acid po ay galing mismo sa loob ng ating katawan. Yun po ay ginagawa ng ating katawan. Saan po nanggaling ang uric acid? Ang uric acid po ay napoproduce ng inyong atay. Mahinang atay po ang dahilan kung bakit tumataas ang uric acid natin. Kaya ibig sabihin, kung meron po kayong arthritis, ang inyong atay po ay unti-unting humihina. Palatandaan po yon. Ano po? Kaya dapat po ay nagpapakonsulta sa doktor pag nirarayuman na po. Okay, pag malusog po ang ating atay, papaliwanag ko lang pong maigi sa inyo ito. Dahil marami po talaga ang naguguluhan. Pag malusog po ang ating atay, ang lumalabas po dyan ay amino acid. Ang amino acid po ay uri ng langis, yung po ay malabnaw na langis na nagbibigay sa atin ng flexibility. At pag madumi na po ang ating atay o humihina na po, naglalabas na po siya ng uric acid. Ano po, uric acid, malapot na langis na nagiging sanhi po ng sakit na arthritis. Bakit arthritis ang tawag ko? Kasi po, kailangan kumilos, masakit, aray, tiis o arthritis po. Ano po, hindi po masama ang kumain ng munggo kasi sa katunayan po, ang munggo po ay mayaman sa protina, sa fiber, sa folate, manganese, magnesium, vitamin B1, B2, B3, B5 at B6, phosphorus, iron, potassium, zinc, at mayaman din po ito sa antioxidant. Kaya yung may mga problema po, yung may mga cancer po, ito po ay pwede nyong kainin kasi mayaman po ito sa antioxidant. At ito po ay nakakapagpababa ng bad cholesterol sa ating katawan. Yan po ano. At ang kagandahan pa po nito, ito po ay nagre-reduce ng pamamaga sa katawan. Kaya pag kayo po ay nirarayuma, maganda pong kumain ng munggo kasi ito ay anti-inflammatory. Nagpapababa po siya o nag-iiwas po siya sa pamamaga ng ating mga joint. Yan. Tapos, ito din po ay nakakatulong magpatibay ng ating mga buto. Ano po? Kaya dapat po kumakain po kayo ng munggo. Hindi po pwedeng hindi. Kasi ito po ay maprotina. Ibig sabihin, pag maprotina po, isa pa po ito nakakatulong sa ating utak. Kaya yung madalas na hindi kumakain po ng munggo o hindi na kumakain ng munggo, humihina po ang memorya kasi po nagkukulang po sa protina na kailangan ng ating katawan. Sana po meron po kayo natutunan. Huwag na po matakot kumain sa munggo. Please subscribe, like, share po, and follow para po mas marami pa po kayong matutunan. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, maraming salamat po. Good health and God bless.